Good morning everyone! Today ay aakyat tayo ng Baguio for our 4-day vacation. Let's go! Today is our first day at biyahe na tayo papuntang Baguio. And after couple of hours of driving, narating nga natin itong McDo dito sa may Pampanga. At dito kami magbe-breakfast dahil kami gutom na. Ayan, so after nyan, dire-diretso na tayo sa T-Flex. At sobrang haba nga nitong T-Flex guys, no? So, magbaan kayo ng maraming playlist. Ayan, dahil mauubos talaga dyan. Pero kahit sobrang haba nyan, hindi pa rin natitinag yung mga kasama natin. Ayan, sobrang excited sila. Hindi sila nakakaramdam ng antok. Ayan. Excited na umakyat ng Baguio dahil sobrang init nga sa Metro Manila ngayon. Ayan, and after 100 plus kilometers, narating na natin itong toll gate at tayo nga ay pa-exit na tayo ng T-Flex. Alright. So, ang labas nga natin dito ay Pangasinan. At dahil sarado yung Cannon Road, sa Marcos Highway tayo dadaan. So, narating nga natin itong lugar ng Pugo intersection at dito tayo kakanan. At dalawang sasakyan nga pala kami dito at muntik pang maligaw yung kapatid ko rito. Muntik silang kumaliwa, hindi ko alam, nalito ata yung ways. Pero pagdating ng Pugo intersection, kanan na tayo doon. Okay? Dahil doon na magsisimula yung ahon papuntang Baguio. Okay, nandito na tayo ngayon sa Foggy Point. Pero nung time na to, walang fog. At ito nga, nung time na umakyat kami, hindi ganun karami yung umaakyat sa Baguio. Kaya mabilis nating narating yung tunnel na to. Okay, so kapag nakita na natin yung tunnel na yan, medyo malapit na tayo sa Baguio. Okay, isa yan sa mga sikat na mga daanan papuntang Baguio dito sa Marcos Highway. At dire-diretso na nga tayo. Pagdating natin sa Baguio proper, diretso muna tayo sa kainan dahil tanghali na at nakakaramdam na nga kami dito ng gutom. So nandito na nga tayo ngayon sa Balahadia Kitchenette. Yan, dyan tayo magla-lunch. At ito nga yung mga food na in-order natin. Meron tayong bulalo, meron din tayong tilapia at pork chop at hito. And after nga nyan, meron nagtitinda ng ice cream na pwedeng mag-dessert sa labas. Okay? At sobrang busog na nga kami dito. At pahinga muna, tayo-tayo muna. Yung asawa ko, sobrang kabusugan, ayan, napawoling pa. Paulit? Ayun. Sobrang kabusugan, no? At after nga nyon, dumiretso na kami dito sa pag-stayhan namin. Yan yung pag-stayhan namin for the next 4 days. Let's go, tingnan natin yung loob. At yan nga yung loob ng bahay, sobrang spacious at komportable ng mga upuhan. At after ilang minutes lang na pahinga, dire-diretso na nga tayo dun sa ating unang pupuntahan. At ito nga, medyo matatarik nga yung daanan dito palabas nung pinag-i-stayhan namin. So after ilang minutes nga, narating na nga natin itong Igorot Stone Kingdom. At let's go, pasukin na natin. Yan ang loob ng Igorot Stone Kingdom. Sobrang ganda niyan. At ito naman yung view pagdating sa taas. Yan, sobrang ganda po niyang Igorot Stone Kingdom na yan, lalo na pag nasa taas kayo.
And after nga ng Igorot Stone Kingdom, kumain muna kami ng sweet corn dito. Dahil kami nagutom sa pagpanik dun sa taas. At ngayon, nandito tayo sa Tamawan Village. And sobrang magkadikit lang yung Tamawan Village at yung Igorot Stone Kingdom. Let's go! Pasukin na natin! At meron nga sila dito ring mga art gallery na pwede nyo ring tingnan dahil nasa loob lang din siya. Ito yung view ng bahay. So, ganito talaga yung mga bahay dito nung mga unang panahon. At ito yung loob, no? Ito yung loob. Ayan, may foam pa. Ayan. Pero yung foam na yan, syempre, dyan natutulog yung mga nagbabantay nung bahay. At itong part nga na to, no? Ng Tamawan Village, dito yung maraming salamin. Ayan. Medyo creepy lang ng konti. Pero, goods na goods naman. Yan, kung mahilig ka mag-akyat, mahilig ka mag-hike, may enjoy mo to. At sa part nga na to ng Tamawan, pwede kang mamingwit. Ayan, no? Ayan, no? May yellowfin. Ayan, may yellowfin pa sila dito sa bundok. Ayan. So, ito naman, ito yung isa sa mga ancestral house na may mga painting sa loob. After nga nito, dahil wala na kaming itinerary, tapos na for the day, nandito tayo ngayon sa SM Baguio. So naisingit namin yung SM Baguio at dito na nga lang kami di-dinner. So okay din magpunta dito sa SM Baguio dahil malamig. Ito lang ata yung SM na walang aircon. At ito nga yung pagkain natin ngayong gabi. Dito tayo kumain sa Hawker Chan. Ngayon naman yung second day natin. At nandito tayo ngayon sa Strawberry Farm dito sa La Trinidad, Benguet. Kasi fresh kasi. Ano yan, ma'am? Ito kasi yung experience ng pag-pick, you know, anong gusto mo. Dito nga mag-strawberry picking tayo. Okay, mas mahal lang yung kilo dito kasi fresh yung mga strawberries. Pero okay lang para ma-experience natin kung gaano ba kaganda yung mag-strawberry pick. Ayan, yung asawa ko nga, tuwang-tuwa. Ayan. Pick lang sila ng pick. At ganoon din si mama. Ayan.
sobrang nag-i-enjoy sa strawberry picking. And since nandito na tayo sa strawberry farm, titikman na natin itong strawberry shake. Hindi, masarap. Dito siya sa Pure Strawberry Shake ni La Prisas. Pwede. Strawberry to, strawberry shake. At tanghali na nga nang matapos kami sa strawberry farm at dumiretso na nga kami dito sa Good Taste. Ayan. Dito naman tayo ngayon mag-lunch. At dito nga sa 6th floor ng Good Taste Building, ayan, matatanaw natin si Luffy sa taas ng SM. Nagpapalamig dahil nga sobrang init. At ito na nga yung mga food na in-order natin. So, sobrang dami ng pagkain. And kailangan natin kumain ng marami dahil aakyatin natin itong Mirador. Video to. Tour guide. Ayan, at sobrang nag-i-enjoy nga sila dito sa Bamboo Park dahil malamig yung simoy ng hangin. At ako muna ay solo flight. Vlog na lang muna at yung kapatid kong opa. Alright, let's go! Isa nga to, no, sa may sasuggest kong puntahan dito sa Baguio, itong Mirador dahil ang gaganda ng mga pwedeng puntahan. Katulad nito. Ayan, meron ditong swing na gawa talaga sa kahoy. Ayan nga si Mama, sobrang nag-i-enjoy. Picture muna habang si Papa nandun. Nag-swing lang. Ayan yung view. Mirador. At ito rin, mapupuntahan nyo dito. Konting akyat pa. At mapupuntahan na natin itong pinakatuktok ng Mirador. Okay. So, ito yung view dito sa bundok. At dito natin makikita yung Japan. Ayan. So, marami nagpipicture dyan. So, pila-pila lang para magpa-picture. And after namin mag-picture dito, diretso na kami ngayon sa Camp John Hay. At dito kami magpapahinga. Ayan, kape muna. At after namin bumili ng kape, tumambay na nga kami dito. At ayan, sobrang relaxing dito sa Camp John Hay. Pulang kung saan-saan, pulang sa damo-damo. Habang nagkikwentuhan. At ayan, habang nagkakape. At dito rin nga sa Camp John Hay, no, makikita o mapupuntahan nyo yung Cemetery of Negativism. Ayan. So, pwedeng yung ikutin yan sa loob. At ito nga yung third day natin. Dito tayo ngayon sa Mines View. Isa rin sa mga sikat na puntahan itong Mines View dito. Ayan, meron dito mga bilihan na rin ng pasalubong. Kung gusto nyo bumili ng pasalubong, pwede na rin kayong mamili rito. At meron din dito mga tinitindang mga halaman. So sa mga plantita, okay din dyan. Okay din mamili dyan. At, ito nga yung ating view dito sa taas. And after nga namin dito sa Mines View, bumaba na kami dito sa right park dahil magkatabi lang sila. At dito nga kami mag-horseback riding. Ayan. So, first time din nila Mama at Papa na horseback riding. So, ayan.
And after nga neto, syempre hindi pwedeng hindi kumain. At dumiretso na nga kami dito sa Burnham Park para kumain. At dito nga kami magpapalipas ng oras sa Burnham Park habang nag-aantay ng night market dahil maraming pwedeng gawin dito. Katulad nga ng mga rides, ayan, may boat riding dito, meron ditong bike, yan, meron din ditong go-kart na pwedeng yung gawin para hindi kayo maboard dito sa Burnham Park. At dahil alas 9 pa nga ang bukas ng night market, so kumain muna kami dito sa Cafe by the Ruins. Okay din kumain dito dahil masasarap din talaga yung mga food nila. And after nga namin kumain dito sa Cafe by the Ruins, eksakto alas 9, bukas na yung night market. So isa rin sa mga sikat na puntahan at magandang puntahan yung night market dahil marami ka ring mabibili dito na mura. At ito na nga yung last night namin dito sa Baguio. Thank you for watching. God bless.